Anong nahanap mo ba dyan? Wala, Beshi. Negative. Naliligaw na nga ako eh. May nararamdaman ka ba sumusunod sa'yo kanina? Bukod sa mga chicks, boss, wala naman. Parang nakita ko si Nonoy eh. Si Nonoy. Boss, parang may ang over ka pa kay Nonoy ah. Sabagay, ang galing kasi talaga nun eh, no? Tsaka ano eh, tinalo ka niya eh. Natatakot ka ba sa kanya, boss? Ulol ka ba? Ha? Bakit ang matatakot sa hayop na yun? Siya ang dapat matakot sa akin. Dahil nangaw lang siya sa palingin ko. Sorry, boss. Nakalusot lang yung Ruel na yan eh. Pero hindi na siya makakataka sa akin. Hindi mo sure. Siyempre magtatago na yan. So ano susunod mong linya? Hanapin kita kahit sa lupalop. Kadiri, parang di bagay sa akin. Di bagay sa akin maging maangas. Diyos ko. Pa, anong ginagawa niyo rito? Hindi, Noy, kasi tinip ko rin kay Mang Doming tong location. Hinahanap din namin si Roel eh. It's a tie ang mag-ama. Pa, alam ko, marami tayong hindi pagkakaintindihan. Pero pareho tayo nagmamalasakit kay Makmak. Akala mo, tapos na ako sa anak mong pasaway. Mang Do, Grabe to si Mang Doming. Ang tigas-tigas, taas-taas ng moon. Ang mahirap pa nito, homophobic, taas ng pride. Tatay ko pa rin siya. Kung walang new symptoms, stable ang neuro status mo at manageable ang pain, pwede ka na ma-discharge by Saturday. Ayos. Bira ang ganitong case na walang long-term damage after na sa trauma mo. Maswerte ka pa rin. Kaya dapat huwag abusuhin ang katawan. That's right. Kailangan mo ng strict rest for at least 1 month. Okay po, Dok. Maraming salamat po. O sige, may rounds pa ako. Maraming salamat po, Doc. Sige na. Thank you, Doc. Tuloy na po ako. Nurse, thank you din. Ayos. Pwede na sa Sabado. Da, okay na po talaga yung pakiramdam ko. Pwede na tayo mag-date. Date? Tigilan mo yung mga kalokohan mo. Makinig ka sa payo ng doktor. Naku, maganda. Alam ko naman po, pagod na kayo sa akin, di ba? Sorry po. Pero, maraming salamat sa pag-alaga niyo sa akin. Oh, promise po, hindi ko napapasamayin yung loob niyo. Alam ko po na mahirap, pero sasabihin ko lahat ng schedules ko, papaalam ko po. Isang buwan, magiging maayos na yung pakiramdam ko. Pati yung training ko, sasabihin ko na rin po sa inyo. Ano? Training na naman? Ayoko marinig yung training na yan. Charlie, gusto ko lang talaga magpakatotoo eh.
Alam ko naman hindi ko susukuhan yung boxing. Pero hindi ko magagawa yun hanggat hindi ako makabawi sa mga tao na saktan ko. Makmak, merong taong mas nakakaintindi sa pinagdadaanan mo ngayon. Nasaktan ka rin niya at gusto niya makabawi sa'yo. Ang tatay mo. Basta, tutol na talaga ako sa pagboboxing ni Makmak. Diyan siya napahamak eh. At dahil din sa boxing na yan, nagkakasamaan kami ng loob ni Nadia. Naiintindihan ko naman kayo, Nay. Kaya lang hindi na ho bata si Makmak para diktahan eh. May sarili na siyang isip. Hindi ho pagtutol yung kailangan niya, paggabay. Ang hirap talaga ng sitwasyon ko. Pero, may for hire dito, no? Alam mo, magpa-hire na lang kaya ako sa mas madaling trabaho. Tapos mag-resign ako sa pagiging lola ko. Sa bagay, overwork nga kayo tapos underpaid. Sabihin niyo na lang sa apo niya, mag-resign na kayo. Oh no. I can't imagine. No, hindi ko kaya. Alam ko naman ho yun, Nay. Kung tutuusin nga, ako yung una nag-resign sa buhay ni Makmak eh. Ay, tingnan niyo ngayon. Na gusto ko lumapit sa kanya. Magsisante na ako permanently. Bagay, hindi ko naman siya masisisi. Kasi ako yung unang lumayo nung kailangan niya talaga ako. Nay, alam ko po mahirap. Pero huwag niyo pong papabayaan si Makmak ha. Hawakan niyo pa rin yung kamay niya. Akayin niyo siya, gabayan niyo.